First miracle, I have to get well. Second miracle, mananalo tayo ng walang pera. First of all, buhay pa tayo. Sa mga vlogger nagsasabi, everyday may nagsasabi, patay na ako. So, pang clickbait nila, ay nako, Pinoy talaga. So, sabi ko, parang God's will yun eh. Kasi medyo delirium na ako noon. Yung kapatid ko na namahala sa akin, sinakay na lang ako sa airplane. Tapos nakita ko, nandito na lang ako. Actually, ayaw pa nga ako gamutin ng doktor ko dito. Sabi niya, sino ka ba? Ba't ka nakalusot sa linya? Mahaba pila sa akin. So, sabi ko, umiyak na lang ako. Sabi ko, wala akong magagawa. Nandito ako eh. Jaundice na ako. Ganito na ako. Kita mo naman yung isang hawak pa lang niya. May laki ng bukol mo. Grabe. Pero sabi niya, huwag kang mag-alala. In 48 hours, papagalingin kita. Sabi ko, 48 hours ha. Galing ha. Oo nga, 48 hours. Tinanggal yung tubig, may gamot agad. So in 48 hours, bugbog agad. Sabi ko, grabe healthcare dito. Kaya nga sabi ko, kawawa talaga yung kababayan natin. Pag may chance ako, aayusin ko. Kaya para sa akin, naging parang God's will to. Parang, I mean, kung wala ng purpose ang Diyos sa akin, hindi dapat patayin na ako. Pa? Kung wala ng purpose, hindi dapat din ako nag-abroad. Patay na ako, tapos na, that's it. Nakita ko na nga nanay ko, sinusundo na nga ako. So that's it. Diba? So nabuhay pa ako, may mission ako. Number 1 mission, nakita ko, kailangan bumait ang mga Pilipino. Kailangan bumalik tayo sa Diyos. Hindi na pwede yung puro scam, puro fake news, puro paninira, puro benta ng boto, puro pagmumura, puro kung ano na lang pinapanood. Hindi naman pwede ganun. Mamalasin tayo. Paano tayo yayaman bilang bansa kung puro ganyan na lang ang laman ng utak natin? Diba? Dapat konti naman. Konting balik. Tingnan natin. Tingnan mo yung mga overseas natin. Ang daming Pilipino dito sa Singapore. More than 50%. Ang gagaling. And there's yung ngayon, Pilipino. Ang gagaling. Oh, sa Philippines, ang nurses natin, 1 year, 2 years, aalis na. Ang sweldo, 15,000. 15,000 ang sweldo ng nurse. Wala na siya pamasahe. Oh, tapos, papabantayin mo pa sa pasyente. Oh, hindi pa sanay mag-IV. Anong klaseng healthcare meron tayo? Dito, ang nurses, sweldo, 120,000. Oh, siyempre dito, high-tech, gano'ng experience, 15 years. Yung mga CI, alam, minsan pinapasok tayo ng mga kalaban eh. Mga evil spirit eh. Sanay ako dun. Pinapasok ako ng... Pag gumagawa tayo ng matino, pinapasok ako ng mga evil spirit. Kasi sinasabi ko nga, parang laban to ng good versus evil. Second mission ko, isi-save ko yung bansa sa corruption, sa evils, tsaka ayusin natin yung healthcare. Hindi kayo naniniwala, it does not matter. I have to do it eh. Something's telling me to do it eh. Like nung isang araw, biglang may nagbulong sa akin, kailangan idumi mo lahat yan. Pag hindi mo madudumi lahat yan, hindi lalabas yun. Ano? Idumi mo, iihi mo. Oh, pinilit ko talaga, kaya pilit ako inom. Kain ako ng kain. Kaya nagulat yung doktor ko, bagsak lahat ng result eh. Nag-normal lahat eh. Mula abnormal, nag-normal lahat. Kita naman kulay ko. Another tip is, natutuwa ako sa mga religious groups, sa mga pare, sa mga madre, sa mga Catholic, sa Christian groups. Ginagawa the homily. Yung mga kinukwento ko. Actually, every time nagsasuffer ako dito, feeling ko nga Gethsemane. Parang Gethsemane. Alam mo yung Station of the Cross? Feeling ko naka-Station of the Cross ako gabi-gabi. Hindi ko na lang ang kinukwento sa inyo. Pero mahirap. Mahirap na masarap na mahirap. Kung kailan sobra sakit na sakit na sakit na sakit, biglang may konting ginhawa, tapos may konting liwanag, may konting magsasabi, naayos na to, naayos na to, naayos na to. Hindi ko alam kung bakit masarap ang suffering. Hindi ko alam bakit siya masarap. Masarap na, I'm not sure how it goes. Baka alam ng mga pare. Kayo na po mag-explain. Bakit masarap yung suffering?
Habang nagsasuffer ka pala, parang may cleansing somewhere, lumilinaw ang pananaw mo, mas tumatapang ka eh. Yun ang kailangan natin. Kaya I don't see this as a curse, I see it as a blessing. Parang kay Job, alam niyo yung kwento ni Job. Parang kay Judas, marami nag-betray kay Judas. Kaya ako sanay naman ako eh. Tumakbo ako ng 2019, iniwan naman ako ng mga tao. Tumakbo ako 2022, iniwan naman ako ng lahat. Okay na naman yon, wala namang kaso yon. Pero lastly, kukwento ko na rin sa inyo, announce ko na rin naman, yung mga umabot sa dulo, magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Nagawa ko na yung papeles, na-notarize ko na. Pero first miracle, I have to get well. Second miracle, mananalo tayo ng walang pera. Pag di nanalo, sorry. Pero I'll give it my best shot.